Good day, everyone. Today, we will be presenting the topic of classroom-based assessment versus standardized testing. Okay, so I'm Jelmarie Tibong Gavila together with my partner, Jeffrey Taucan Pitogo. To begin, let us first look into definition of classroom-based assessment. Teacher made assessment as kini nga mga test, quizzes, projects or assignments gihimo mismo sa mga teacher para makita nila kung unsa ang natun-an sa mga students sa ilang klase. Like for example, si teacher naghimo quiz about sa plant parts after nila nag-discuss sa lesson. So, muna siyang teacher-made assessments. And next is based on daily lessons. Ang based on daily lessons is ang mga questions or tasks sa assessment related sa mga topics nga ilang gi-discuss sa klase every day. So for example, kung nagtuon sila about fraction, ang quiz ni teacher pod puro question about fractions. So, muna siyang based on daily lessons. Next is flexible and contextual. Ang flexible and contextual is pwede usbon sa teacher ang assessment depende sa needs sa iyang students. Pwede pud niya i-relate ang mga questions as a real life situations. So like for example, si teacher nagpahimo og project about recycling. Ang mga students nagkulik og recyclable materials sa ilang community o naghimo og useful items. So, mao na siya ang flexible and contextual. Next is measures real-time learning progress. Ang measure real-time learning progress is makita dayon sa teacher kung unsa ang natun-an sa mga student after sa usa ka lessons or activity. Like for example, after sa group activity about climate change, ipa-check ni teacher ang participation sa mga students para makita niya kung kinsa ang nakasabot sa topic. So next is definition of standardized testing. So first is uniform test for all students. So ang uniform test for all students is ang test parehas sa tanan nga students sa tibok region or country regardless kung asa sila nag-eskwela. So like for example, ang National Achievement Test or gitawag og NAT, parehas ang questions para sa tanan nga grade 6 students sa Pilipinas. So man siyang uniform test for all students. So next is same questions or same scoring. So ang questions sa test parehas sa tanan ug ang grading system pod parehas para walay bias. Then like for example, ang multiple choice exam sa civil service exam, automatic siya ang pag-check sa answer para sure nga parehas ang standard niya. So next is large scale measurement. Ang large scale measurement is ang standardized test gigamit para makakulik og data about sa performance sa mga students sa tibok country o region. So like for example, ang result sa PISE or Program for International Student Assessment gigamit para ma-compare ang student system sa different country. So, muna siyang large-scale measurement. The next is use for comparisons and evaluations. So, ang use for comparisons and evaluation is ang results sa standardized test gigamit para ma-compare ang performance sa different schools or regions o para ma-evaluate ang effectiveness sa education system. Like for example, ang Department of Education, DepEd, nagamit sa NAT results para makita nila kung asa nga areas ang kinahanglan i-improve sa curriculum. So, mano siyang use for comparison and evaluations. Next is comparison classrooms-based versus standardized. So, sa classroom-based is na siya flexible teacher controlled. So, ang flexible teacher controlled is ang teacher ang naghimo sa test o pwede niya i-adjust depende sa needs sa iyang students. So like for example, kung ang students naglisod sa fractions,
pwede mag-focus si teacher sa fraction sa iyang quiz. Mo siyang flexible, teacher-controlled. Next is daily or weekly assessment. Ang daily or weekly assessment as ang teacher maghatag og quizzes, assignments, or activities kada adlaw or kada semana para makita niya ang progress sa mga students. Like for example, si teacher magpa-quiz every Friday para ma-check niya kung nakat-on ba ang iyang student sa lessons sa tibok semana. So, muna siyang daily week assessment. And next is measures individual growth. So, ang measures individual growth is makita sa teacher kung unsa ang natunan sa matag student kung asa sila nagkinahanglan og ang tabang or help. Like for example, si teacher nakita nga si example siya nga name ha. Si teacher na nakita nga si Juan naglisod sa math. Then gihatagan niya si Juan og extra lessons para makatabang niya nga makasabot siya. So next is sa standardized is fixed format. So sa fixed format is ang test parehas sa tanan, parehas ang questions, parehas ang instructions o parehas ang time limit. Dili pwede usbon. So mo na siyang fixed formats. So like for example, sa civil service exam, parehas ang format sa test sa tanan nga takers bisan asan sila gikan. So mo na siyang fixed format. And then next is conducted yearly. So ang conducted yearly is ang standardized test gihimo once a year para ma-measure ang performance sa mga students sa tibok country or region. Like for example, ang National Achievement Test or gitawag og NAT ginahimo once a year para sa mga grade 6 students sa Pilipinas. So man na siya conducted yearly. So next is ang measures overall proficiency. Ang measures overall of proficiency is makita sa test kung unsang overall nga performance sa mga students tibok country or region. So like for example, makita sa PISE result kung unsang overall nga performance sa mga students sa Pilipinas compared sa ubang countries. So that's all. O next reporter is si Jeffrey Pitogo. Okay, so we will start our report, advantages of classroom-based assessment. So first, immediate feedback. So after a quiz or activity, makuha dayon si teacher ang result. So like kung nag-quiz mo about sa science, makabaloy dayon si teacher kung unsa ang mga sayop or kulang ang knowledge sa students. Then ang iyang example is, human sa quiz ni Teacher Mark, example Mark ang iyang ngalan, tapos human sa quiz ni Teacher, dayon niya i-check ang papers. So, makabalo dayon siya kung unsang nakasabot or kinsa ang kinahanglan pa of extra help. So, the second is tailored to student needs. So, tailored to student needs, since ang teacher ang nagbuhat sa assessment, pwede niya i-adjust based sa level sa students. So kung ang uban bag-o pa, simple lang questions. Kung advanced na, mas challenging. So example, si Teacher Lisa, kabalo siya nga ang mga students nga bag-o pa sa algebra, so iya lang gi-focus sa algebra questions. So the third is encourages active learning. Encourages active learning kay ang mga students kinahimo after sa lessons, pinatugutan ang students nga mag-participate or mag-engage sa lessons. So, mo ni ang iyang example. Sa mga group projects or class discussions, mas motivated ang mga students kay maghimo sila effort para mag-apply nila ang ilang nakatunan. So the fourth is
tracks progress continuously. So tracks progress continuously since per lesson or weekly ang assessments, makita gyud sa teacher kung unsa ang progress sa students over time. So muna yung example is si teacher Juan, makita niya nga ang usa ka students hinay pa sa pronunciation sa English or sa iyang tabangan before pa siya ma-fail sa final exam. So the next is advantages of standardized testing. So the first one is objective and uniform. So objective and uniform, parehas tanan, walay bias, parehas ang question or grading system. Dili pwede maghimo-himo ang teacher. So ang iyang example is mao ni sa licensure exam, parehas tanan ang questions. Sa tanan nga exam takers bisan asa sila sa Pilipinas. So mo to iyang example is the second is large scale data for policy. So, ang large-scale data for policy, kay daghan man ang nagkuha, makakuha ang mga authorities og data kung unsa ang overall performance sa mga students sa region or country. So, ang iyang example is, kung makita nila nga ubos ang score sa math sa region 3, mahimo nila i-review ang curriculum or teaching methods. So, the third is allows comparison across regions. So, the allows comparison across regions. Pwede nimo i-compare ang performance sa mga students sa different parts sa country or even sa lain nga countries. So, iyang example is makita sa PISA results nga ang mga students sa Singapore mas taas og performance sa math kaysa sa Pilipinas matud pa sa report. So, the fourth one is efficient for evaluating system. So, ang efficient for evaluating system, dali ra i-analyze ang results kung maayo ba ang education system or kinahanglan i-improve. So, ang iyang example is, kung ang exam results sa school sa Manila ubos, maghimo dayon ang mga programa para ma-improve ang quality sa education. So, the next is disadvantages of classroom-based assessment. So the first of disadvantages of classroom-based assessment is may lack objectivity. So ang may lack objectivity kay ang teacher man ang nag-grade basin na favorite siya na students. So basin mas taas iyang ihatag na grade bisan dili kayo perfect ang answer. So example is si teacher Ana, ganahan kayo siya ni Maria kay bright kayo. So, bisan naay gamayng sayop si Maria, i-test, i-consider paghihapon niya ang tama. So, the second, time consuming for teachers. So, ang time consuming for teachers, kay ang teacher man ang naghimo sa test, mag-check sa answers, mag-record sa grades, so, daghan kayo siya trabaho. So, ang iyang example is, si Teacher Ben kada semana magpa-quiz sa iyang 50 ka students. So kinahanglan niya i-check ang 50 ka papers kada weekend. So the third is result vary per classroom. So ang result vary per classroom. Ang result sa usa ka classroom dili pwede i-compare sa lain kay lain-lain man ang teacher o ang students. So example niya as ang classroom ni Teacher Carla taas kayo ang average sa math kay bright man ang mga students. Pero sa classroom ni Teacher Dina, medyo ubos kay naglisod man ang mga students. So, dali na punta sa disadvantages of standardized testing. So, first is stressful for students. Ang stressful for students kay usam raman ka test ang mag-determine sa imong grade, daghan kaayo ang mas stress. So example, si Juan kulba kayo sa iyang math exam kay mao raman ang basis sa iyang grade. So mo to siya example din. Ang ikaduha is not always reflective of real skills. So ang not
not always reflective of real skills, kay ang test focus man sa memorization. Dili kayo ma-measure ang imong creativity or critical thinking skills. So, yung example is, si Maria, maayo kayo siya mag-drawing pero kay dili man ma-measure sa test, ubos iyang score. So, the third is one size fits all approach. Ang one size fits all approach kay parehas man ang test sa tanan, dili kayo ma-cater ang individual needs sa mga students. So, yung example is ang usa ka students nga visual learner, maglisod siya sa test nga puro ra question ug walay pictures. So, let's proceed to that's all. Thank you.